Magandang hapon po mga kababayan. Kayo'y nakikinig dito lamang sa Radyo Migrante. Ako po si Waynes, kasama nyo sa kwentuhan at kulitan, pati na rin sa pagserbisyo sa bayan. Ako naman po si Julie, bumabati ng isang mapagpalayang tanghali sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating masisipag at masisikap na mga migranteng manggagawa sa bawat sulok ng mundo. Samahan niyo po kami sa ating episode 28 ngayong September 24, 2023 at ating alamin ang mga pangyayari tungkol sa batas militar sa panahon ng rehimeng diktadurang Marcos. To learn more from our past and future episodes, i-follow nyo lang kami sa Instagram, Facebook, YouTube at Spotify para lagi kayong updated. Just write Radio Migrante Toronto sa search bar. So today, ito ang mga pag-uusapan natin. Top news, syempre, sa Pilipinas at sa Canada, isang awitin tungkol sa martial law, kasaysayan ng pagdedeklara ng martial law noong 1972, at pulso mula sa ating komunidad. At syempre, hindi po matatapos ang ating episode kung wala ang Pinoy Tayo segment, kung saan mapakikinggan natin ang interview with Gabriela Women's Party Chairperson na si Emmy De Jesus at magtatapos tayo sa listahan ng exciting events sa GTA. Ayan, marami pala tayong pag-uusapan, so simulan na natin. Para sa ating top 3 news this week, para sa unang balita, mula sa Alter Media, patungkol sa martial law commemoration. Nitong nakaraang linggo, nagprotesta ang iba't ibang grupo at individual sa iba't ibang panig ng mundo para gunitain ang ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law o batas militar sa ilalim ng diktadurang Ferdinand Marcos Sr. Dito naman sa Toronto, naganap ang isang vigil kahapon sa Bathurst and Wilson Parket para alalahanin at parangalan ang mga martir na tumindig, nakipaglaban at nagbuwis ng kanilang buhay para sa paghahangad ng katarungan at kalayaan para sa sambayanang Pilipino. Ayon kay Clarice Palse, Secretary General ng Gabriela, Marcos Jr. being the current president has continued to carry his father's legacy. He, quote, brought into full force de facto martial rule through the draconian anti-terrorism law, or ATL, where speaking critically about the government can and has already been declared an act of terrorism, effectively usurping the powers of the judiciary and eliminating checks and balances for the executive branch, much like martial law. The anti-terrorism law is used in tandem with the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, or NTFL-COC, to silence critics, equate their advocacy with armed rebellion, and demonize the latter as terrorism. Since the ATL's passage, 34 citizens have already been charged in relation to this law, 16 of them being women. Totoo yan. Nitong ngang September nga lang nabalitaan natin ang pagdukot sa environment youth activist na sina Jed Tamano, 22 years old, at Junila Castro, 21 years old naman. At naging desaparecido sila kung kaya't kinalampag ng taong bayan ang mga presinto at nananawagan sila sa mga militar, pulis, gobyerno na ilitaw na sina Jed at Junila. Ayon pa sa pamilya ni Junila, na-red tag siya nung mga ilang buwan bago pa siya dinukot. At alam nyo, ang bilang ng kaso ng pagdukot sa mga aktivista at kritiko ay pinakamataas noong panahon ng diktadurang Marcos. Ngayon makikita natin kung paano siya nagpapatuloy sa kasalukuyan. Sa press conference ng NTFL-COC noong September 19, nagsalita sila Jed at Junila at nagsabing sila nga ay dinukot, dinetain at pinuwersang magsabing sila ay surrenderies. Ang sabi ng Bayan President na si Renato Reyes, dapat ay magkaroon ng independent investigation sa kaso nila, pero wala pa rin response from the government. Kaya ang tanong ni Renato Reyes, why the deafening silence when it comes to human rights? Is it 1972 all over again?
Para naman sa pangalawang balita mula sa Toronto Star, anti-2S LGBTQ+ rights protest outside Toronto High School met with counter-protest. Nitong linggo, nagkaroon ng iba't ibang pagtitipon ang grupong 1 Million March for Children para magprotesta against sa tinatawag nilang gender ideology na itinuturo sa mga paaralan. Pero ayon kay Christopher Wells, isang expert on sexual and gender minority youth issues at professor sa McEwan University, karamihan sa mga issue at impormasyon na pinapalaganap ng grupong 1 Million March for Children ay puro sinasadyang misinformation lamang para gatungan ang galit at takot ng mga tao. Nagtipon din ang mga counter-protesters na binubuo ng mga supporter ng LGBTQ+ community para liwanagin ang importansya ng sex education at ng safe and inclusive spaces para sa mga kabataan at para ihayag na rin ang mga tamang impormasyon na may kredibilidad. Maaaring magpatuloy ang mga protestang ito sa Ontario, mga karadmig, kaya bantayan po natin ang mga pangyayari. Para naman sa mga updates, ang foreign debt ng Pilipinas ay tumaas na po ng 9.5%. Umaabot na sa $117.9 billion sa pagtatapos ng June 2023, isang taon matapos maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sunod naman, ang Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares and former Representatives Carlos Isagani, Zarate and Ferdinand Gaite nag-file ng petition sa Supreme Court na ideklarang unconstitutional at void ang Maharlika Investment Fund Act of 2023 at tinawag nila itong quote-unquote disaster waiting to happen. At ayan po ang mga balita sa linggong ito. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Magbalik tanaw po tayo sa kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Again, mga karadmig, this is Wayne's bringing you today's segment of ang ating kasaysayan. Tara, let's learn more about our history and remind ourselves that history is not just information about the past, because history is a way for us to learn more about our culture and get to know more about ourselves as Filipinos. This year, September 21, was the 21st anniversary of the Declaration of Martial Law by then Philippine President, the dictator Ferdinand Marcos Sr. At ito ang simula ng decade-long military rule sa Pilipinas. Martial law suspends civilian rights and grants the president and military unlimited authority to make and enforce laws. So bakit pa nagdesisyon si Marcos Sr. na magdeklara ng martial law? Noong pinirmahan ni Marcos ang Proclamation 1081 noong September 21, 1972, ikinatwiran niya ang pagbabanta ng komunista kung bakit niya daw ito kailangan gawin. Ngunit dun sa diary niya, isinulat niya na kinailangan daw yung martial law matapos ang supposed ambush of then Defense Secretary Juan Ponce Enrile. But there were follow-up reports saying na staged o peke ang ambush. The official gazette cited na Enrile admitted in 1986 na pineke ang ambush para ma-justify ang pagdedeklara ng martial law. At base rin sa official gazette, matagal nang pinlano ang martial law bago pa ang actual declaration nito. Sa social media, sa pang-araw-araw na usapan, sa eskwelahan, pati sa media, may mga tumatawag sa panahon ng martial law as the golden era. Pero sa kasaysayan natin, mula sa mga historian, mga survivor, witnesses, journalists at international organizations, nagpipinta ito ng isang malagim na larawan, kung saan ito ay nababahiran ng katiwalian at pang-aabuso sa karapatang pantao. Totoo na may iba't ibang infrastructure na itinayo, pero ang national budget ay lumobo pa. Nalubog na ang Pilipinas sa utang noong 1982, umaabot sa $24.2 billion na hanggang ngayon ay binabayaran pa rin ng ating bansa. Martial law was also a time where civilian rights were suspended and human rights abuses were high. According to Amnesty International, 70,000 people were imprisoned, 34,000 were tortured, and over 3,200 people were killed
in the 9 years of martial law. According to news outlets naman like Rappler and Manila Times, Marcos gave the military the authority to arrest and detain anyone opposing the government or deemed subversive. General orders passed by Marcos allowed the defense secretary and his authorized law enforcement officials to issue an arrest, search and seizure order or ASSO for various offenses ranging from robbery and arson to murder and kidnapping. Many victims reported that often they were detained on unclear allegations and trumped-up charges. Even after martial law ended on 1982, nararamdaman pa rin mga karadmig ng taong bayan yung pang-abuso, kahirapan, at pang-araw-araw na karahasan sa kawalan ng pagkain, trabaho, tahanan at serbisyo. It wasn't until 1986 when Marcos Sr. was ousted by the EDSA People Power Movement that democracy was restored. Bilang mga Pilipino, kailangan nating magbalik tanaw sa history ng martial law para hindi natin makalimutan ang katotohanan na pinagdaanan ng mga masang Pilipino na inabuso, na torture at pinatay, no? Dahil sa sila ay naghahangad ng mas magandang kondisyon sa pamumuhay para sa lahat, katotohanan, kalayaan, katarungan at demokrasya sa panahon ng batas militar. Oo nga. At tulad ng sinabi natin kanina, importante din na lagi nating inaalala at pinag-aaralan ang batas militar dahil ang legacy ng karahasan nito ay nararanasan pa rin ng taong bayan ngayon. Mula sa kawalan ng trabaho, kagutuman, kawalan ng serbisyong medikal, kawalan ng lupa, hanggang sa pag-atake ng mga kritikal na boses, pagsupil sa mga katutubo, pagpatay, paghuli at pagdukot sa mga lumalaban para sa mga inaapi. Kaya ang panawagan ng taong bayan, never again, never forget, never again to martial law. At ayan po ang segment na ang ating kasaysayan. Did you learn something new about our history? Share nyo po yan sa ating Facebook page. Hanapin lang ang Radyo Migrante and join us again next week para sa mas marami pang pag-aaral ng ating kasaysayan. Patuloy po kayo nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. At para sa susunod na segment, lumubog po tayo sa ating kulturang Pilipino. Ngayon naman, para sa kulturang Pilipino, ako si Julie. Nais niyo bang makadiskubre ng mga makabuluhang tula at kanta mula sa iba't ibang musikero at makata? Ang segment na ito ay magsisilbing espasyo para sa iba't ibang pagtatanghal ng mga talento ng ating kababayang Pilipino. In commemoration of the events during martial law, alam niyo ba mga karadmig, na may mga kantang isinulat tungkol sa batas militar without actually talking about it sa lyrics? Isang halimbawa nito ang Saranggola ni Pepe na inawit at pinasikat ni Celeste Legazpi noong 1970s. Ito ay sinulat ng kanyang asawang si Nonoy Gallardo. Upon searching the internet, nakatisod kami ng iba't ibang interpretasyon ng kanta. So let's listen to the song first, then Waynes and I will read to you the interpretation. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Umihip ang hangin, nawala sa paningin, sigaw ng kahapon, nilamon ng alon. Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre, maingay ang taginding rosaryo ng babae. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang pangarap ng matandang bingi. Pepe ang palayaw ni Jose Rizal. Si Marcos naman ang tinutukoy na matandang bingi dahil nga matagal na siya sa pwesto at hindi niya pinakikinggan ang hinaing ng mga Pinoy. Lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalong, tinali ng pisi, hindi na nagsinturon. Dumaan ang jeepney at gumuhit pa sa kalye, mauling ang iniwan, hindi na tinabi.
Umihip ang hangin na wala sa paningin, sigaw ng kahapon, nilamon na ng alon. Dahil sa martial law, maraming dinakip, kinulong, dinukot at hindi na nakita pang muli. Pinigilan ang freedom of expression. Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre. Justice system is dead. At maging ang simbahan ay walang nagawa sa malawakang kawalan ng hustisya. Kaya, maingay ang taginting rosaryo ng babae. idinaan na lang sa panalangin ang kapalaran ng maraming Pilipino. Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalon, tinali ng PC, hindi na nagsinturon. Ang ibon ay simbolo ng kapayapaan, habang ang PC naman na isang uri ng bantali ay ang PC o Philippine Constabulary. Sila ang makapangyarihan noong panahon ni Marcos na nanghuhuli at nagkukulong sa sino mang mapagdiskitahan nila. Lumuha ang langit at ang mundo ay nanliit. A lot of Filipinos were in despair. Sila ay nanangis dahil nilabag ang kanilang karapatan. Pinilit umawit, ang naglaro'y isang ingit. Marami ang nagtangkang magpahayag ng hinaing, nagprotesta, subalit nasakal. Sumusuway sa utos, puso'y sinusunod. Sinasabing labagin ang batas at sundin ang sigaw ng puso na itaguyod ang karapatang pantao, na labanan ang mapanupil na diktador. Nay, 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 nay. Sinadya ito, imbes na lalala, parang nagsusumbong ka sa mahal mong inang bayan. Talagang kung pakikinggan natin yung kanta, base dun sa lyrics, pati na rin sa beat niya, parang children's song siya, di ba? Pero actually, merong kahulugan yung lyrics nitong folk song na ito sa kabila ng masayahin niyang melody. Muli, ako po si Julie. Lagi niyong maaasahan na maghihandog ng makabuluhang musika, tula at marami pang iba na nagdiriwang ng kulturang Pilipino. Dito lang sa Radio Migrante 105 FM. Para naman sa ating pulso segment, pakinggan natin ang mga saloobin ng mga kababayan nating umattend ng vigil to honor the victims and survivors of Marcos Sr.'s martial law. Bakit importanteng kino-commemorate ang martial law taon-taon? I think it's very important to commemorate martial law every year kasi para ito ipaalala sa mga survivors at sa mga kapwa natin Filipinos na nangyari ito at ipahayag ang ating suporta sa mga survivors. I think it's important to learn about martial law because there is a lot of misinformation about martial law, and it's also important to remember the lives of that were cut short. I think it's important because it reignites collective memory, and I think a big part of why, I think in the general population we're able to erase and just kind of desensitize ourselves from the violence, and it's important every year to just re-emphasize how that state violence occurred, and the more we remember it, the more we're able to be more critical of how it's happening. At the same time, i-educate yung mga youth na hindi pa buhay ng mga taon na yon at patunayan na nangyari ito at hindi dapat i-allow ulit na mangyari, especially with the current Marcos Jr. administration and Sara Duterte administration. May mensahe ka ba sa ibang kabataan na gustong matuto kung anong nangyari ng martial law? If you want to learn about the history, you need to be critical of where your sources come from. You need to understand where they're rooted in. Kailangan malaman talaga natin ang historya ng Pilipinas para hindi ito ulit maulit. Never again! Never again! Never again to martial law! Never again! Never again! Never again to martial law! Apoy kaming hindi mamamatay! Panlaw na hindi magdidilim! At iyan po ang ating pulso segment sa linggong ito. Maraming salamat sa nagbahagi ng kanilang karanasan. Patuloy po kayong nakikinig sa Radyo Migrante dito sa Toronto's Best Filipino Community Program, Vibe 105. Huwag kayong aalis mga kababayan. Makakasama natin si Emmy De Jesus, ang chairperson of Gabriela Women's Party at isang student activist noong panahon ng martial law. Mapapakinggan po natin yan after the break. Ayan! Ako po ang inyong host, si Waynes.
para sa ating Pinoy Tayo segment or Pinoy Talakayan at Usapan. Dito natin mapakikinggan ang talambuhay ng ating mga kababayan na migrant workers, international students at iba pa. Halina't pakinggan natin ang fresh na perspectives ng ating mga kababayang Pilipino. This week makakasama natin sa kwentuhan si Emericiana o Amy De Jesus, ang chairperson ng Gabriela Women's Party at isang student activist noong panahon ng martial law. Halina't pakinggan po natin. Welcome to Radyo Migrante po, Tita Emmy. We're so happy to have you here with us today. Maaari niyo po bang batiin ang ating listeners at ipakilala niyo na rin po ang inyong sarili? Unang-una, maraming salamat sa opportunity na maging bahagi ng Radyo Migrante at ikinararangal ko na makadaupang palad lalo na ang mga kabataan. Alam mo, proud talaga ako pagka nakakakita ako ng mga bagong tugo. So, Amy De Jesus, ang gamitin niyo sa akin dahil yung buong pangalan ko ay hinukay pa sa lumang kalendaryo. Ako ngayon sa kasalukuyan ay halal na chairperson ng Gabriela Women's Party at naging dating kinatawan ng aming partido sa Kongreso noong 15th hanggang 17th Congresses. So, year 2010 hanggang 2019, isa ako sa kinatawan ng Gabriela Women's Party. Ang Women's Party na Gabriela ay ang natatanging party list sa loob ng Kongreso na kumakatawan sa kababaihan na primarily kababaihan mula sa batayang sektor ng ating lipunan. Bitbit kasi namin yung pagkilala na ang kababaihan, lalo na ang mula sa sektor ng batayang uri, na higit na nakakarami, ay apektado ng kalagayang pang-ekonomiya, pang-politika, at pang-kultura, at sila yung higit na nakakaramdam anuman ang mabibigat na hinaharap sa larangan ng ekonomiya at politika. At kailangan talaga yung aming partido mas maging bias, o bitbit namin yung pagpanig doon sa interes ng higit na nakararaming kababaihang Pilipino. Ayun, importante nga pong may ganoong representation sa Kongreso. Pero bago po natin pag-usapan ng karanasan niyo po sa Kongreso, maaari niyo po bang i-share kung ano po ang karanasan niyo noong martial law? Ito po kasi ang ating tema sa episode na ito. Yun nga, at napaka-makabuluhan na September 21 tayo nag-uusap kasi 51 years ago, noong dineklara ang martial law. At nung taon na yun, ako ay bahagi ng hanggang ngayon, di naman nawawala yung aktivismo. Ibig sabihin, yung lohika, yung lohika ng paglaban. Kasi hanggat naririyan ang mga issue na kailangan talagang ipakita at i-criticize anuman yung kailangang ipaabot sa gobyerno, lalo na kung ito ay nakakasalanta o nakakasama sa mamamayan, kailangan talagang mayroong aktivismo, Kaya nung idineklara ang martial law, nagsisimula na, yung pagiging bahagi ko ng aktivista. At nagtuloy-tuloy naman ito, Kaya kumbaga yung aktivismo ko talagang naging mas maunlad noong panahon ng ilalim ng batas militar kasi dito ko rin nakita yung higit na panunupil. Kasi tandaan din natin na siyempre mga bata pa kayo, baka hindi pa nag-meet mga parents nyo, Hindi, ito rin kasi yung kinikilala rin namin ang dahilan ng pagdideclare ng martial law dahil yung paglala na rin talaga ng kalagayan ng pang-ekonomiya at pang-politika ng bansa at kinakailangan na ng diktadorya ng dating Pangulong Marcos na ang kahulugan lang naman ito ay higit na panunupil. At kung personal na karanasan, ako ay bahagi ng
kilusang kabataan estudyante noon, nasa loob ako ng pamantasan ng Pilipinas. Ako ay naging bahagi ng isang academic org na PS Circle sa pamantasan ng Pilipinas na hindi lutang doon sa pakikialam, doon sa nangyayari. At nakita namin nung sa ilalim nga ng batas militar, very apparent yung suppression, panunupil, pero hindi naman natigil eh. Kaya nga sabi ko, ang gusto ko talagang bigyan yung paano talaga rin lumalaban. At mula sa kabataang estudyante noon, sabi ko nga nag-oorganisa kami at nag-a-assert ng academic rights. So sa hanay naman ng mga manggagawa, grabe din, bagamat patuloy ang panunupil, kinikilala at binibigyang pugay talaga natin sa kasaysayan yung hindi rin napigil na pagsulong ng kilusang manggagawa. At sa katunayan, naging bahagi rin ako pagkatapos kong maging aktivista sa loob ng pamantasan. Sumama ako doon sa aktivismo sa hanay ng mga manggagawa at nagkaroon ng oportunidad na lumahok doon sa kauna-unahang pagkilos, protesta na pinangunahan ng manggagawa kung saan nakasigaw talaga kami ng Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. Yan yung mga tingin ko ay dapat talagang maitala sa kasaysayan. Pero siyempre, sabi ko nga, ang pantapat dyan at kung by the numbers talaga ipapakita kung gaano kalupit ang martial law sa panahon ng diktatorya ni dating Pangulong Marcos, umabot ng 107,000 ang naging biktima ng human rights violations. At ang pinakamasahol dito, yung pinakamarami, yung mga arbitrary arrests na sinasangkapan talaga nila ng malupit na pag-torture. At syempre yung pinakamasahol na mayroong higit na 4,000 na biktima ng pamamaslang talaga na gawa ng kapulisan at ng militar. Nung ako ay nasa hanay ng kabataan estudyante, patuloy na naging bahagi ng aktivismo sa loob ng UP. At Mayo 1 ng 1977, nag-operasyon dikit kami at sa kasamaang palad, yung sinasakyan ko palang jeep ay mayroong ahente, Ito yung isa sa malaganap noon yung pagpapakalat ng mga pulis at militar para subaybayan yung iba't ibang anyo ng pagpoprotesta ng mamamayan. At sinamampalat na mahuli. Kaya naranasan ko rin na maging political detainee nung panahon na yon. At nung panahon din na yon, mayroon na akong asawa, at nakita ko yung nung nahuli yung asawa ko, doon ko talaga nakita yung kalupitan kasi siya talaga yung nagdanas ng grabing torture, yung nababasa lang natin, yung kinukuryente ang ari, pinatayo sa yelo. Yung sa akin, hindi ko mamaliitin na paglapastangan pa rin sa akin. Pero kung iahambing talaga doon sa ginagawa sa iba, sa akin mas psychological At saka lighter, Nakakabwisit lang talaga sabihin na lighter. Pero syempre, ang impact pa rin noon, paglapastangan pa rin sa aking pagkatao, Yung sampal at tulak, at pag-uli doon, pagdamay doon sa kapatid ko, na sa bahay namin, na may sakit na sa puso, na ninervyos. Yung ganong kawalang hiyaan, yung niraid yung bahay. Pati yung namin pati yung mga litrato namin sa kasal na kinuha nila, yung parang mga walang kaugnayan, yung ipakita lang talaga yung kanilang karahasan at pagpapakita na sila ay talagang sila yung nasa kapangyarihan. Pero to make the long story short, sabi ko nga psychological torture at nagkataon din na during those times, relatively ang
nasa yugto na rin na ang mga kawalang-hiyaan nung Marcos dictatorship ay umabot na sa international media. At tinutugunan na rin ito ng iba't ibang human rights international organizations such that noong nagpunta rito ang Amnesty International at nagkataon na one of the humanitarian causes na talagang inuuna nilang i-release ay yung mga kababaihan na may sakit o kaya ay buntis. Kaya napaaga ang release ko noon pero yung asawa ko mas nagtagal. So yung sinishare ko, sumasalamin lamang kasi personal na ito, personal na karanasan. Pero yun lang torture, psychological torture na ginagawa sa akin, yung bang itatabi ka doon sa pagitan lamang ay plywood, at tino-torture yung mga hinuli nila. Alam ko, mga taga-komunidad ito yung mga taga-tondo na ang sinisigaw ay tama na po, ayoko na po, yung gano'n, it was so dehumanizing, pero makikita mo yung naganap na yon, sumasalamin lamang sa gaano karahas, kalupit, at grabing paglapastangan talaga ang nangyayari. At kung ilalarawan pa rin yung patuloy na kalagayan noong martial law, yung suppression, napakahalaga, yung suppression ng media, makikita mo talaga ilan lang yung lumalabas na mga balita, and in fact magkamali ka nga lang, ilang media persons yung hinuli. At yung actually yung mga prominent persons in politics na nagsalita rin against the Marcos dictatorship, alam natin at nasa kasaysayan yan na pinaguhuli din at dinitain. So, siguro ito lang yung isang pagsha-sharpen ng martial law and how martial law really showed na yung isa itong yugto na madilim na marami talaga ang apektuhan. At sa akin, ang isang alarming din sa akin yung economic situation noon na lumobo talaga yung utang kasi walang habas na dahil dictator na nga siya habang namamayagpag at yung ginagamit din yung pagtatakip culturally, yung nag-iimbita ng mga sikat na pianista at yung pagpapalabas ng mga palabas na lalong naglalarawan ng babae as sex objects. Ito yung panahon talaga na ginamit din yung socio-cultural na pamamaraan noong panahon ng martial law para ilihis din yung kaisipan at lituhin kasi yung kanilang ipinapangalandakan na bagong lipunan na lumobo daw, gumanda daw ang ekonomiya, pero sa totoong buhay lahat ito ay panlilin lang. Kaya ilang taon yan hanggang nagkaroon nga ng pag-aalsa ang mamamayan. At it was precipitated noong pinaslang si dating Senator Benigno Aquino. So siguro alam niyo na yung nangyari. Pero parang gist lang, talagang ang martial law ay isa sa napakadilim na kasaysayan na nagkaroon ng impact sa mamamayang Pilipino. At palagay ko, may mga lingering impacts talaga ito. At patuloy din na nagagamit yung mga panlilinlang na nangyari noon, lalo na sa kasalukuyan na ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihang pampolitika ay isa ring Marcos. Maraming salamat po, Tita Emmy, for sharing yung karanasan ninyo. Napaka-importante po na patuloy na pinag-uusapan at pinag-aaralan, lalo na po ng mga kabataan, kung ano talaga ang nangyari noong batas militar dahil
laganap na po ang disinformasyon, hindi po ba? Oo. Sa Pilipinas, pati na rin po dito sa ibang bansa. Maaari niyo po bang i-share kung ano po yung karanasan niyo naman po bilang representative ng mga kababaihan sa Kongreso? At kung paano po nai-inform nung karanasan niyo noong martial law yung advocacy niyo ngayon sa may Kongreso? Ano yan kasi nung 2010 hanggang 2019, nagkaroon, so that's 15 to 17 Congress. Yung first 2 terms ko ay sa ilalim ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Sabi ko nga, nung maluklok yung si Noynoy na after how many presidents na yan na after martial law, no? Makikita natin na lalong lumala rin, malala pa rin ang economic and political situations. At nung naluklok si Presidente Duterte, dito rin talaga naipasa yung mga mapanupil na mga batas na kahit anong debate talaga, at nakapag-participate pa ako doon sa ilang human rights panukala para i-address yung higit na pagkilala doon sa human rights. Pero sa kasamaang palad, nakita naman natin na hanggang nailuwal na nga yung Anti-Terror Act, no? Na sa loob ng naging kasangkapan pa, no? Kasi ang mga batas naman, hindi naman yan nagiging batas lamang ang mga batas dahil idadaan yan sa Kongreso. Naging kasangkapan pa at parang rubber stamp talaga ang Kongreso na naipasa yung higit na mga mapanupil na batas at yung mga batas na lalong nagpalala rin sa economic situations ng bansa, mga programa. Kaya sa loob nung yung karanasan ko talaga doon sa 9 na taon, nakita ko rin na ang Kongreso hanggat hindi pinanghahawakan ng mga tunay na kinatawan ng mamamayan by itself, no? Kasi talagang dominant naman talaga dyan yung coming from the elite, no? And the ruling class, mahihirapan talaga na magkaroon ng mga batas na transformative, ano? Yung mga batas na tunay na magluluwal talaga ng kaginhawahan. Kasi isang role din talaga ng Kongreso yung pagpapasa ng budget, no? Kaya doon sa 9 na taon ko, taon talaga na para kaming mga paulit-ulit at sirang plaka na nagpupush talaga. Taasan ang budget sa health, taasan ang budget sa education, taasan ang budget sa pabahay. Social services talaga ang pangunahin. Pero in the end, siyempre, magpiprevail pa rin yung budget na hindi talaga naglilingkod sa nakararami. Nevertheless, no, taas kamao pa rin at nagpupugay pa rin naman talaga. At kami sa bahagi ng Gabriela Women's Party, ang malaki kasing inaasahan namin yung boses sa labas ng Kongreso. Yung boses talaga na mag-iingay sa labas ng Kongreso para i-push pa talaga yung pwedeng magawa inside the Parliament. But hanggang ngayon, naniniwala ako na ang tagumpay talaga makukuha natin sa ingay sa labas. At makakatulong ito sa pag-push ng ating parliamentary struggle. So kasama rin po talaga ang pagkakampanya ng mga tao sa labas. At with that, ano po ba ang maaring maitulong ng mga migrante o OFW sa paglaban sa disinformasyon o sa paglaban para na rin sa karapatang pantao sa Pilipinas, pati na rin ng mga migrante? Unang-una, kinikilala ko talaga ang pagkakaisa ng ating mga mamamayan na nasa labas ng bansa na patuloy na nag-oorganisa. I really believe na walang pamilya, no? Walang bahagi ng pamilya na gustong mawalay, no? Lalong-lalo na kung ikaw ay
anak, kasi ano yan malapit din sa puso ko yan kasi may anak din akong migrante ngayon sa ibang bansa. May kapatid din ako na lahat ay napilitang mga ibang bayan for sabihin na natin para tumulong sa pangkabuhayang pangangailangan. Kaya if only for that reason na ipapaalingaw-ngaw natin, makikita na may nagaganap na krisis sa bayan natin. Hindi natutugunan ng pamahalaan na ang pangangailangan sa hanapbuhay na nakakarami. At yung mga migrante naman na hindi pa organisado, na alam ko sila rin yung vulnerable na maging recipient ng misinformation, lalong-lalo na yung palagay na nating naging kontento na, no? Ito tingin ko ang challenge doon sa organisasyon natin sa migrante at saka doon sa kilusang impormasyon, no? Yung public information campaign ng migrante na abutin talaga natin yung mga kababayan pa rin natin at isama sila doon sa kilusan ng panawagan para ipaalam kung anong nangyayari sa Pilipinas, paano makakatulong at maging bahagi ng patriotic yung pagpukaw talaga noong pagmamahal sa bayan. Malaki ang boses ng mga migrante at marami na rin talaga tayong migrante. At napatunayan, hindi naman bago ito dahil sabi ko nga, nagpupugay ako sa ating mga organisasyon sa iba't ibang sulok ng mundo na naririyan ng ating mga kababayan. Laban lang, sama-sama tayo sa loob man o labas ng bansa. Ano na lang po, huling mensahe para sa ating mga tagapakinig, Tita Emmy? Para sa ating tagapakinig, muli nagpapasalamat ako sa opportunity na maging bahagi, lalong-lalo na ngayong commemoration ng 51st anniversary ng martial law. Sana kung ano man yung daloy ng napag-usapan ngayon ay nakaambag ako doon sa paglilinaw, nakaambag ako doon sa panawagan na magkaisa tayo sa loob at labas man ng bayan natin na sumama doon sa kilusan para sa pagbabago, para sa higit na nakakarami. Maraming salamat. Ayun. Maraming salamat po, Tita Emmy, for taking the time to speak with us today. At dyan po nagtatapos ang aming interview. Maraming salamat sa pakikinig. Nakikinig po kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. Siyempre, to stay updated sa happenings sa ating community, ito ang mga event at announcements. Sa October 1, Sunday, iniimbita po tayo ng Malaya Movement Canada at ng International Coalition for Human Rights in the Philippines o ICHRP sa isang community forum with Attorney Nery Colmenares. Ang community forum na Kabayan, Usap Po Tayo ay gaganapin sa United Steelworkers Hall sa Toronto at 3 p.m. Para po sa mga nagwa-wonder, si Attorney Nery Colmenares ay isang veteran human rights lawyer and activist na nakabase sa Pilipinas. For more information, you can send an email to malayamovementcanada@gmail.com. At dito nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week para gunitain ang Peasants Month sa buwan ng Oktubre. Sana po ay marami kayong natutunan sa isang oras na pinagsaluhan natin. Padayon mga karadmig para sa progresibong politika at pagbabago. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Emmy De Jesus, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, mabuhay po kayo at mabuhay ang Bayang Pilipinas!